Ayan, no? Magandang hapon sa second venue natin for coverage. And muli, maisog na hapon. Maisog na hapon sa ating lahat, ano? At narito tayo sa pangalawa nating venue. Kadarating lang mula nagmarcha ang grupong Maisog at Reforma, Marlon? Tama. Sa pagkakaalam ko, nagkita-kita sila kanina sa panulukan ng TM Calaw. Tapos minarcha na nila patungo rito sa Liwasang Bonifacio. Oo, yun, Marlon. Ang hakbang ng Maisog, Marlon, lagi at markado na dito talaga sa Liwasang Bonifacio naggagawa ng ating mga programa at ang ating mensahe dito. At minsan na rin, Marlon, na talagang nabiyayaan tayo ng presensya ng isang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dito sa Liwasang Bonifacio. Tatandaan mo yan. Tatandaan natin yan, Marlon. Dahil ang hakbang ng Maisog ay itinatag naman ng isa talagang mayroong prinsipyo at taong talagang nagmamahal at ang puso ay para sa Pilipinas. Yan ay si Tatay Digong. Nag-umpisa ang hakbang ng Maisog noong January 2024. Ito rin yung kauna-unang paglabas at lantarang pagbatikos na ginawa ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula para kay Bongbong Marcos nang batikusin ni PRRD yung isinusulong noon na charter change. Oo. Medyo madilim. Gusto mo ba ipaling natin sa side na to? Pwede naman. Pwede ganito naman. Kanina kasi maaraw, no? So, katulad kanina, nung nandun kami sa Luneta kanina, kung saan nagsasagawa naman yung daang libong bilang na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ang weather, minsan pataas ang tirik ng araw, tapos paminsan-minsan makulimlim. Oo nga, Marlon. So, question, Marlon, bakit bumati na kayo dito? Bakit nandito ang hakbang ng Maisog sa Liwasang Bonifacio? Hindi po eh. Shout out, magmano tayo sa ating ang mga organizer ng hakbang ng Maisog. Maraming salamat, sir. Thank you, Sir Manny sa panel. And yung tanong kanina ni Pam, bakit nandito ang hakbang ng Maisog at mas pinili nila sa Liwasang Bonifacio? Kasi Pam, sa tingin ko rito, may kanya-kanya tayong aktibidades. Iba't ibang grupo, may kanya-kanyang paraan kung paano maipakita yung kanilang disgusto at paano maipakita yung kanilang pagkadismaya sa talamak na nakawan at korupsyon sa Marcos administration. Alam mo, maganda yung example mo kanina, Marlon, di ba? Kasi tinatanong din naman natin yan kanina sa isa't isa. Sabi mo, ang pinakamaganda mong hinalimbawa sa akin, iba-iba kasi ang paghawak ng pain at ng grievances ng maraming tao, di ba? Yes. Maaaring ikaw, ang pag-handle mo ng grievance mo, tahimik ka lang. Ako yung mas expressive, ako yung maiyak, di ba? So, nasa iba tayong lugar ngayon dahil dito yung lugar na pwede tayong sumigaw, di ba? Tama. At dito, kung ikukumpara ko, natural, ang daming tao, sobra-sobra. Kanina sa Luneta, sa Iglesia ni Cristo. Pero dito, talagang umaalingaw-gaw yung sinisigaw nila na Marcos resign. Why do we have to call for Marcos resignation? Pam, sa mga pinaggagawa ng Marcos administration, mula sa talamak na nakawan, mula sa multibilyong pisong insertion sa pambansang budget, sa pagkawala ng pondo ng PhilHealth, higit sa lahat yung pagpapakidnap kay PRRD, wala nang puwang pa para magkaroon ng mandato bilang Pangulo ang isang Marcos Jr. Okay, sige, ang tanong, bakit ang hakbang ng Maisog ay yung tapang ng pagsigaw natin para sa resignation ng isang Marcos Jr. Siya namang ingat, bakit parang yun naman ang siyang ingat ng mga ibang grupo? Meron ba dito, Marlon, na may nananakot ba at tayo hindi natatakot? Paano ba? Ano ba? Tulad ng sabi ko, kanya-kanyang paraan ng pakikipaglaban to. Kanya-kanyang, walang iniwan to sa mga tao, kanya-kanyang paraan din kung paano magalit. Merong iba talaga pag nagalit, merong nanay talaga pagka nagalit, talak. Merong nanay naman na talagang tatahimik lang.
talagang hindi ka kikibuin yan, hindi kikibuin ng anak niya. So ganun din. Kung may kukumpara ko, yung sa Iglesia ni Cristo kanina sa Luneta, kasi religious group yun. At asahan natin na yung programa nila, malamang sa mga oras na to, yung programa nila, mas laman doon ang pagdarasal. Ito, Mark, dito, talagang kilos protesta to ng mga may sub. pero hindi ito kilos protesta anong tawag dito, Marlon? Yung Papabagsak? yung radikal hindi ito radikal. Kasi may malinaw mga katetet kay Ebon. Hindi porke na nananawagan tayo ng pagbibitir ng isang Marcos Jr. bilang presidente ng Pilipinas, gusto na nating pabagsakin ang administrasyon. Yung panawagan na to ay paggamit ng ating karapatan sa kalayaan na magpahayag. Hello po. Hello po. Hello po. Ayun, Marlon, hindi ba tayo natatakot or nadalaman lang nung nakaraang September 21 kung saan halos ibintang sa mga tao dito sa Liwasang Bonifacio yung pagsusunog ng trailer truck dito naman sa Ayala Bridge? Hindi ba natin kinatatakutan ngayon na maaaring gawin at mangyari muli yun at dito na naman iba to sa grupo natin? Hindi malayong mangyari yan, Pam. Pero alam na alam naman natin at alam na alam ng mga kababayan natin at alam na alam ng mga otoridad dito sa Manila Police District na yung mga nanggulo sa Mindiola nung nakalipas na September 21 ay hindi kagagawan mula rito sa grupo ng Akdang na Maysog na nagsagawa ng kilos protesta rito sa Liwasang Bonifacio, kundi ang mga nanggulo ron at talagang naging sanhi ng karahasan doon ay mula sa sektor ng mga makakaliwang grupo. Anong pruweba mo? Pam, sa dami ng inaresto, mahigit o kulang 200 katao ang inaresto ng mga kagawad ng Manila Police District. Ang mga nagsipuntahan doon bilang mga taga-protesta at bilang mga taga-suporta legal counsel, mga mula sa makakaliwang grupo. Kahit kailan, kahit isa sa leader ng Hakbang ng Maysog, hindi nagpunta ng Manila Police District para i-rescue o para suportahan yung inaresto tao. Dahil wala kahit isang tao ron ang inaresto na taga-suporta ng Hakbang ng Maysog. Marlon, kumakalat din ngayon ng isang listahan Ang isang listahan kung saan nandoon ang sinasabi, Marlon ito mabigat na paratang para ikaw sabihin, ikaw ang financier ng isang mga ganitong pagtitipon na ang sinasabi destabilization ang gagawin. Nandun ang isang VP Sara, magkakapatid dito Pulong Duterte, and sino pa isa? Silang dalawa. Pero tatlo yata sila wala si Mayor basta. Okay, silang dalawa. So napakamabigat na paratang yun, Marlon Bakit sinasabi na ang pagsigaw mo at pag-aray mo sa abuso ng gobyerno destabilization? Pam, paraan ito, estratehiya ito ng Marcos administration para yung iba nating kababayan ay matakot, para yung ibang kababayan natin ay hindi na magpunta sa anumang kilos protesta na isinasagawa ngayong araw na ito. Paraan din ito ng Marcos administration para takutin ang mga leader, para takutin ang mga taga-suporta ng iba't ibang organisasyon at samahan na hayagang nagpapakita ng kanilang diskontento sa Marcos administration. Pero Marlon sinasabi nila na buo ang suporta ng men in uniform sa administrasyong Marcos. Sinasabi nila na hindi ganun kaagad natitinag ang Marcos Jr. Ngunit bakit ang pagpapahayag ng hindi natin pagsang-ayon sa kanilang mga pulisiya ay tila baga ito ay isang pananakot para naman sa kanila? Kung tunay na buo ang suporta ng men in uniform sa Marcos administration, walang dahilan para sila mataranta. Wala rin dahilan para gumawa sila ng mga sarswelang kwento, sarswelang istorya. Dahil kung talagang hindi sila guilty sa talamak na nakawan, base na rin sa naunang ibinunyag ni Saldico, dapat siya na mismo ang umaharap. Sa issue pa lang sa issue pa lang ng paggamit ng ipinagbabawal na chip. Malaking question mark na yun. Higit lalo na never niyang in-address Never niyang in-address. Katulad nung kahapon, na-interview siya ng mainstream media.
tinanong kung ano ang kanyang reaksyon hinggil sa expose ng Saldico, ayaw niyang patulan. Dahil naman siya dyan, Marlon, kahit nung talagang hinahamon na siya sa hair follicle drug test, ano ang sagot niya, Marlon? Tawa. Alam mo yung tawa na may nervyos? Markado sa kanya yung ganun. Tawa na may nervyos at ngiting aso. Yun. Or sabihin pa natin, ngiting demonyo. Ganun na ganun na umabot yung rurok ng description mo, ha? Totoo. Marlon, ilang hakbang pa kaya ang gagawin ng bawat Pilipino para naman ma-achieve natin yung tagumpay ng para sa bansa? Sa nangyayari ngayon, kabi-kabila at pulo-pulutong ang isinasagawang kilos protesta. Sa tingin ko, Pam, konting panahon na lang to, konting hakbang na lang ito at makakamit na natin ang tunay na pagbabago. Sa tingin mo ba, itong paglabas ni Zaldico ay ang siyang tipping point na hinihintay natin? Ito ba yon? Is it Posible. because it's Zaldico or is it something else? Huwag natin kalimutan yung kasaysayan ng babalik lang ako ng istorya. Nung kasaysayan ng EDSA 1, Yes. merong bumaliktad na kaalyado ng Marcos Sr. At ang bumaliktad na yon ay nasa katauhan ng isang Juan Ponce Enrile na kayayao lang, kamakailan, sa kami Fidel Valdez Ramos. Noong EDSA 2, meron din bumaliktad na kaalyado ng Joseph Erap Estrada. Ito yung sa katauhan ng isang Luis Chavit Singson. Tapos, etong nangyayari ngayon, Pam, nung EDSA 1, EDSA 2, mainit at talagang nakita natin nangunguna sa kilos protesta ang simbahang Katoliko. Pero ngayon, Pam, maaaring nag-iba. Ito yung 2.0. 2.0 dahil meron ding religious sector na nangunguna para magpahayag ng kanilang diskontento at pagkadismaya sa Marcos administration. Ito ang Iglesia ni Cristo. At yung kaalyado na bumaliktad na katulad nila Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos at Chavit Singson noong EDSA 1 at EDSA 2, merong Saldico. Pero ang naiiba lang, si Saldico ay hindi natin ginagawang bayan. Nakakita lamang tayo ng pag-asa dahil binabalidate nito ang naunang sinabi ni Vice President Sara Duterte at ang naunang sinabi ni PRRD, ni Atty. Vic Rodriguez at Congressman Sid Ungab na ang anomalya sa budget ay dahil na rin sa basbas mismo ng Presidente ng Pilipinas. Pero Marlon, na-tweet-twist pa nila ngayon na si Zaldico ay pakawala naman ng mga Duterte. Dahil just because nababalidate ng kanyang mga testamento yung una ng pahayag ng isang VP Sara. Yan ang mga pinapalutang nila ngayon, at matindi ang propaganda ngayon sa social media na ganyan nga ang lalabas sa mga susunod na naratibo na pinalabas o ang tawag doon? Katauhan, tauhan ng Duterte ang isang Zaldico. Isang malaking kalokohan na si Saldico ay pakawala ng kampo ng mga Duterte. Maaaring si Saldico ay pakawala ng sarili niyang konsensya at pakawala ng sarili niyang damdamin dahil alam niya sa sitwasyong ito, siya lamang ang bukod tanging ilalaglag ng magpinsang Bongbong Marcos at Ferdinand Martin Romualdez. Marlon, bakit mas takot si Zaldico sa isang Marcos? Shout out kay Kuya Dan diba? siya, Ang pogi. Brothers Nagmukha Traveler. tuloy akong unano sa'yo. Kumusta naman? Ayun, ano yung tanong mo, pa? Sorry, Kuya. Yung tanong natin, bakit Bakit finally si Zaldico tinamaan ng konsensya? Bakit si Marcos? Bakit si Martin hindi? Kasi Pam, nakakaramdam si Saldico na sama-sama nilang ginawa yung kalokohan na yon. Tapos, magdang muli, siya lang ang ilalaglag. So, sa tingin ko rito,
Si Saldico, na alam niya na magkakasabwat sila nung nakawin nila ang multibilyong piso pondo ng sambayan ng Pilipino, idadamay niya na. Kung malulubog siya sa Kumunoy, kung malulubog siya sa anumang kaparusahan, dapat madamay na rin at maisama niya yung mga kasabwat niya. At ito ang mga tinuturo niya na walang iba kundi ang kanyang speaker dati na si Martin Romualdez at si Marcos Jr. Malaking factor ba ang families? Sobra. Sobra, Pam. Sobra. Posible yan. Posible yan, ha. Maliban doon sa, sige, dadamay ko na kayo. Malaking bagay din yung hindi Pamilya ka na niya. galit sa yung pamilya mo. Tama, Pam. Hindi ba, So, sabihin na natin ng mga anak at asawa ni Zaldico ay nagkaroon ng one-on-one with him na sabihin mo na. Bakit yung ganong takot ng mga anak at maaaring totoong pagmamahal sa kanilang ama hindi natin makita sa anak o pamilya ng isang Martin Romualdez at Marcos? Alam mo bakit? Masyado na silang nilalamon ng kasakiman. Masyado na silang nilalamon ng pagiging gahaman ng kanilang katakawan sa kapangyarihan at sa pera. So sasabihin ba natin na si Zaldico ay finally nabusog na o nawalan na ng gana? Nauntog. Nagising. Nagising. Sana Marlon, kahit umimpis ang kanyang ulo at pagmumuka, hindi na maisuot muli Shoutout kay ate. yung helmet na yan, no? Dapat lagi nang wala yan para nandyan na at gising na siya sa katotohanan na hindi na tama, and this time around, it's really for the Filipinos and the future of his children and our children, no? At sana, bago man lang may mangyaring masama kay Saldico, kasi sa kanya na rin galing, na ipapagurgur siya. Sana mailahad niya pa yung iba pang katotohanan. O bago pa man siya, or bago pa man nagawan na siya ay ipagurgur, Marlon, nauna nang ipinagurgur ang traction ng kanyang pahina, ha? Totoo. Dahil mainit talaga pinag-usapan ng part 1, lalong-lalo na ang part 2, Marlon. At paparating ang ipinangako niyang part 3. Yun nga tanong ko, Pam, 3:30 na ngayon. Wala pa ba lumalabas na video ng The party? last I checked before this live, wala pa eh. Wala pa, no? So, antabayan na natin. Maring hindi ngayon. Pwede bukas. Pero isa lang ang sigurado, kapanapanabik ito at lalo itong ikalulubog ng Marcos Jr. Yes. Ang susunod ho nating pupuntahan ay ang grupo naman sa EDSA, Marlon, no? Oh, yun sa White Plains. Sa White Plains. Para lahat po covered natin at hindi lang yung hindi lang yung iisang grupong sinasamahan. Nandyan ho tayo kanina sa Luneta at napakarami talaga ng tao dyan. Dahil napakalaking grupo, Marlon, ang Iglesia ni Cristo. Nandito tayo ngayon, naghihintay around 3:30 magsisimula May ang programa. At official makapal yung tao pa. program. Akala lang natin manipis. Yung iba nandun. Oo, nakasilong. Nakasilong at may nakapilang konting tubig. Konting pagkain. Yun. And Pam, gusto ko lang bago tayo magpaalam, no? Bigyan din na ang 2 kilos protesta na pinuntahan ng third floor studio kanina sa Luneta at ngayon dito sa Liwasang Bonifacio ay pareho po nagsasagawa ng mapayapa at naaayon sa batas na kilos protesta. Yun ho. Kung kayo ay may oras ngayong araw na to, lumabas ho tayo at mag-express din natin ng hindi pagsang-ayon sa mga nagaganap, lalong-lalo na, Marlon, sa talamak na korupsyon ng administrasyong Marcos. Yes, sir. Mismo. At from my end, kaisa po ako ng hakbang ng may sub sa ipinagsisigawan na Marcos resign. Yes, at dahil dyan, ako po si Pam. Ako si Marlon, At narito tayo sa third sa floor studio na mind your own opinion. Don't forget the Like, share, subscribe at yung DSA na don't skip ads. TYL, thank you Lord. Mag-ingat po lahat. God bless everyone. God bless kasi si God ang laging the best. Bye-bye po. Bye-bye. Thank you Lord.